happy naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe. Sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat bait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento, buhay, at tagumpay. Inspirasyon Sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Lumaki sa San Fernando, Pampanga. Pinangarap na maiahon ang pamilya sa hirap. Nagsikap siyang magtrabaho para masuportahan ang sarili at pamilya. Ang simpleng pangarap noon
ang naging gabay niya sa pagharap sa buhay. Pagsubok at pagbangon. Hindi naging madali ang pag-abot sa pangarap. Kinailangang isakripisyo ang personal niyang kaginawahan. Naranasan matulog sa malulong o malubog sa utang, mawala ng tiwala sa iba, at mabigo sa buhay. Ngunit sa bawat pagsubok, pinili niyang lumaban at magpatuloy, dala ang dasal, diskarte at determinasyon. Tagumpay at inspirasyon. Ngayon, si Ruby ay may-ari na ng sariling kumpanya na R2DC Construction. Isang negosyong hango sa pangalan ng kanyang anak at asawa. Isang matagumpay na entrepreneur na marami nang napundar sa buhay. Moto sa buhay. Ang sabi niya nga, do your best and God will do the rest. Mga pangga, paghinto sa pangarap noon, pagsugod sa tagumpay ngayon. Makakasama natin ngayon si Madam Ruby Consigna Canlas. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Napaka-pretty naman. Oo. O, diba? At medyo hindi naman halatang kinakabahan si Madam Ruby. Hindi naman masyado. First time. First time kasi po, Yes first time. po. Ako, di ba, huwag kayo mag-alala. Nandito po kami para umalalay sa inyo. Yes, Salamat chill lang po. po. Chill Kamusta lang. naman po ang biyahe papunta dito? Okay lang po. Hindi naman na traffic. Hindi naman po. Buti na lang pagdating ni Madam Ruby, tsaka lang umulan. Oo nga. Buti hindi kinabutan. Kasi dito po, kapag umulan, mas lalo matitriple yung traffic. At mas triple yung kaba. Ayan, no? Kasi sobrang lamig, no? At kinakabahan ka pa Totoo. talaga ibang Yes pakiramdam. po. Ay, nako. Kayo po ay tubong Pampanga pala, San Fernando. Ay, nako, ito ngayong malago ka pa Kimbengi. Ba't alam mo yun? Taga Siyempre, Muntatamo, King Tete, pota. Minura mo ako? Hindi. Akala ko minura mo Ibig ako. sabihin nun, magkita tayo mamaya sa tulay. Sa tulay. Di ba? Galing, di ba? Kapag halataan tuloy ito, lagi nakipagkita sa tuloy, no? Madam. Hindi, nakikipagkita ako sa Pampanga. Ah! So talaga sa Pampanga po kayo lumaki? Yes po, ang father ko po ay tubong Bisaya po, then mother ko po ay Kapampangan. Ay, naku, magagaling magluto ang mga Correct. taga Pampanga. Yes po. So magaling po kayo magluto. Yes naman po. Hulaan ko po kung ano. Ano po? Sisig? Yes. Sisig. At Alam ko pagtatalunan natin ngayon kung may mayonnaise ba o Ayan, oo. O may utak ba ng baboy na nilalagay? Oo, di ba? Wala Nagutom daw. ako. Sabi ng mga purong Kapampangan na Wala, bisita wala. natin dito, wala daw talaga mayonnaise. Wala mayonnaise. Hindi masarap pag may mayonnaise. Oh, hindi masarap. Pero hindi natin pag-uusapan yan. Kasi nagutom ako, Kaya partner nga eh. eto na. Okay, kilalanin natin si Madam Ruby. Ano po ba ang naging buhay niyo noon sa San Fernando, Pampanga? Anong trabaho ng magulang ninyo? Ang father ko po ay dati po siyang nagtatrabaho sa government, din po sa DPWH bilang isang driver lang po, then may nanay lang po is plain housewife lang po. 5 po kaming magkakapatid. Ilan po? 5 po kami. 5. Bali, nasanay po kayo na laging wala si tatay sa bahay kasi driver po, Yes po. May umuwi naman po, pero pag po talaga minsan wala po talaga sa pag nadestino yung boss niya sa ibang lugar, kasama po si tatay. Lalo na pag luluwas sa on-call. Manila o pamuntang Manila. Yes po. Minsan late na umuwi. Opo. Oo. Kayo po, bilang bata, ano po ang ginagawa ninyo noon sa bahay? Tumutulong po ba kayo kay nanay? Ganyan po? Yes po. Actually po, nung pagka-graduate ko po ng high school, nagtatrabaho na po ako. Ano Agad-agad? Sa government po, para pong parang messenger lang ako, ganun. Inaral ko po yung trabaho sa office, kung may dala-dala akong mga dokumento na pinare-receive ko lang, ganun po. Then, dahil po sa medyo hindi kaya ng bulsa, budget, pinili ko muna po magtrabaho para tumulong kina nanay at kay tatay. Kasi di ba kadalasan pag nasa Manila ka, laking Manila, tapos pagka-graduate mo may pahinga pa eh. Yes po. So pagdating diyan sa probinsya kasi talaga Diretso na. makikita mo kasi yung tulong na nangangailangan din yung parents natin na ako. Alam mo, pahinga ako, dapat magtrabaho na ako kagad. Oo, Maga pa lang. di wala pong mga boyfriend, ganun. Wala po. Focus lang talaga. Opo, wala. So yun lang po yung naging unang trabaho nyo.
ang maging messenger po doon sa lugar niyo? Opo, sa office po, hindi po ang job, description ko po no, sa DPWH, pinasok po ako ni tatay, sabi niya, gusto mong magtrabaho muna habang nakabakasyon. Sige po, sabi ko, na-try ko po, siya, sinubukan ko siya, pero nung ko ba, maganda pala magtrabaho na, parang kumikita kahit paano po, pero para na rin po, makatulong kay nanay. At may ipon na kaagad kasi imbes na magpahinga ka, sayang yung araw, yes di ba? po. Totoo, dire-diretso. Kamusta naman ang pag-aaral hanggang nung kolehiyo? Ang kasi po noon, sabi ko po, nag-aaral po ako ng gabi noon, pero medyo kasi nahihirapan din po ako. Magtatrabaho ko, then uuwi ako ng 5 o'clock, then papasok po ako. Bawal po sa office yun na maaga kang umuwi kasi binabayaran po kayo sa oras niyo, tapos uuwi ka. Tapos po, pag Saturday, pumapasok po ako pa konti-konting lang po yung nakukuha ko mga units parang po. ganun. Ano po yung nagtatrabaho, yung nag-aaral kayo, never bang pumasok sa isipan niyo na mag-aaral ako sa Manila? Ay, hindi po. Talagang doon lang po. Tsaka ayoko po kasi iwalay sa parents mga nyo. parents po. Kasi po, si nanana, kung iwan sila, kahit maiwan sa bahay, gusto ko may kapalit na may nagbabantay kay nanay, gano'n po sila. Pangilan ho ba kayo sa magkakapatid? Panganay po. Kaya? Panganay. Oo, medyo mabigat ang responsibilidad ng panganay. Ibig sabihin, habang nag-aaral po kayo, yung isip ninyo, kagad para sa future na plano, no? Tungkol sa family. Opo. Matulungan muna si nanay at saka si tatay, masustain po yung ng family na kahit papano makakain ng mabuti mga kapatid po. Ganun. Ano po bang pangarap niyo po noon? Simple lang po, basta baka hindi lang po yung ko lang po, matulungan ko lang yung mga kapatid ko, matapos lang makapag-aral, ganun po. Never po ba kayo nag-isip na mag-apply artista? Kasi, ma'am, Oo, maganda si mama. Si madam, medyo Diba? Yung mukhaan ng ganyan, yan yung mga nag-uumpisa commercial model, tapos mag-artista. na-discover ka, tapos dadali ka sa Manila, audition ka. Wala, never po. Hindi po. Naisip yun. Hindi niyo po naisip. Sa ganda ni ma'am, syempre, makakatagpo talaga yan ng Prince Charming. So, eto na, nung kayo po, lumuwas po ba kayo ng Manila nung ma-meet niyo po ang inyong asawa? Hindi po. Si Mr. po ngayon, na-meet ko lang din po siya sa office. Sa Pampanga din po? Opo. Na-meet ko siya. Bali, nung naging boyfriend ko siya, siya na rin naging Mr. ko na po. Wow! First boyfriend niyo po? Yes po. Wow naman! Naniniwala na ako sa forever. Ayan, nakikita natin sa screen ang kanyang lovey-dovey. Siya po ay malapit din sa lugar ninyo, yung bahay nila. Medyo malayo-layo. Oo, pero Pampanga lang din. Opo. Oo, iniisip ko kasi yung tipong napakalayo, LDR, di ba? Manila pa. Opo. So sa Pampanga din. Eto na po, nung buhay mag-asawa na po, ano po yung kaibahan nung kayo po o jowa pa lang? Opo. Wala naman po. Kasi si Mr., understand na po. Tsaka hindi po niya pinapakialaman yung po namin. Dahil alam po niya, kaya ko at tsaka naman po siya sa akin. At tiwala po siya sa akin. Supportive po siya na supportive po mister. So eto pong nabalitaan namin, marami rin po kayo palang pinagdaanan nung sa buhay mag-asawa na po, no? Ano po yung pinakamatindi na talagang sinubok po yung inyong relasyon na tipong, teka lang, ano bang tawagan ninyo? Honey? Ganyan. Wala po. Tawagan lang namin, sa pangalan kasi nasanay kami ever since. Dahil pa lang po ako, 17 years old, kilala ko na ko po siya, na wala na pong yung... Wala nang mga tawagan. pet name, wala na tawagan. pong pet name. Yung iba kasi, ang tawagan, apelido eh. Kasi wala. magjowa. Diba? Santor! Ganyan. So kayo po, pangalan lang talaga ang tawagan. Opo. Dan at saka B, sabi niya po sa Ruby. B. Kala ko nila baby, sabi Ruby. Pero ang ganda rin kasi, sakto sa pangalan cute. niya. B, diba? B. Ano po yung pagkakataon sa buhay ninyo na, B, eto may problema tayo, ganyan? Sa po, parang wala naman po kasi po, parang kasi po kami, bigayan lang po sa amin. Wag mong pilitin yung hindi mo kaya, wag mong pinapipilit ang hindi niya kaya. Kung anong meron ka lang, yun na lang tanggapin mo. Yun lang po. Kung ano yung kulang sa isa, ikaw yung magpupuno. Yes, kung ano yung kulang sa'yo, siya naman ang magpupuno. Yes, ganon. Opo. Bigayan, Tiwala. partner.
Pero Diba? ang tanong ko lang dito, Madam Ruby, paano yung nabasa namin o sa researcher namin, nalubog kayo sa utang? Ano pong naging problema niyo Kasi nun? po ang trabaho ko noon is magkano lang ang sweldo ko. Then pinapag-aral kasi yung mga kapatid, yung dalawa ang college, hindi kaya ng budget, minsan nakakairam, minsan wala pang nagpapairam. Ganun po. Totoo po ba yung 90 pesos po? Yes po, that was po yun, 1989, ang salary ko po is 90.90 pesos. Grabe, Sa no? isang araw ho Yes yun? po. Naku, sa panahon ngayon, partner, ang 90 pesos ay pang Naku, chicken. Pag nagbigay, hindi, tsaka Kulang pa sa chicken yun. Hindi kasi pag nagbigay ka ng 90 pesos sa bata, baka magalit pa sa'yo. Di ba? 90 pesos? Paano Sa niyo po ngayon? hinahati ang 90 pesos? Yun nga po, minsan nga po talaga, gipit shop, puti na lang po, may mga kaibigan na nagpapairam, minsan, yun po, hindi talaga nakakasya ng budget, pero ano tawag doon, diskarte na lang muna. Pero ang hirap po nun, di ba? Parang sa first time ninyo manghiram, parang naisip nyo ba na, naku, ang laki ng responsibilidad na to. Kasi ang hirap magbayad ng utang sa totoo lang pagkapos ka. Totoo. Anong ginawa niyong diskarte? Kasi lahat naman kayang umutang, kaso ang mahirap, paano ka Magbayad. magbabayad? Oo. Opo. Yun po, sabi ko, nung kung mag-i-stay ako sa office, sabi ko gano'n, hindi ko na po pinano kasi utang na loob din pumasok ako doon. Sabi ko, kung pwede, makahanap ako ng ibang trabaho na medyo makaano ako doon, makabawi-bawi ako doon sa kikitain ko, sabi ko pong gano'n. Then, nung una po, siyempre po, pakiusap lang na kung pwede, ganito muna ang bayaran ko. Pumayag naman po sila. Pero nung nakaisip-isip naman, sabi po kasi ng naging ko nun, ikaw, gusto mo magstay dito kung mayroon kang ibang trabaho, alam mo, di umanap ka na lang ng ibang trabaho. Naisip ko na rin po, oo nga naman, bakit hindi ko nga gagawin yun? Sabi ko, kung dito lang ako mag-stay. So, manap po ako ng ibang trabaho. Yun po yung pinasukan ko, license officer ako ng isang construction. Ayun na. Ang license officer, ito yung laging nasa labas eh. Yes po. Diba? Opo. Pangit, parang nagiging joke lang to, joke time namin, parang liaison, laging nasa layasan. Nasa labas, layasan. Ganun. Oo po. So okay, so yung time na yon na dito ka na sa trabaho, anong mga nagbago? Yun po, dahil po basta sa pagka-license ka, masipag ka, marami kang kikitain. Kasi nung kasi yung trabaho namin, pag nilakad mo isang voucher o isang papel ng isang nagpapalakad sa'yo, maganda na kita. What more kung marami yun? Pero dapat masipag ka lang, madiskarte ka lang. Ganun po yun. Yun na yung naging motivation mo na kailangan marami to para mas malaki kita. Opo. Paano yan, di naghiwalay kayo ng mister nyo sa trabaho? Kasi naiwan yung mister nyo doon. Nagtatrabaho po si Mr. noon na boyfriend ko pa lang is sa DPWH pa rin po siya. Until now? Until now po. Galing. Opo. So ikaw lang yung medyo Nag-iba lumis ng, ng career. Opo. Oo, construction. Opo. Diba? Parang bihira din partner no na babae Oo nga. sa construction, di Yes ba? po, opo. Ang galing. At hindi basta-basta, mahirap yan. Oo, totoo. Kasi madalas no pag mga babae sa office, ganyan. Opo. Ibig sabihin, ma-PR to si Madam Ruby. Oo. Magaling tumoki sa salitaan natin. Okay, salamat yan. Salitaan ng mga no? Yes, Magaling tumokis. So, eto na po, yung nandun na po kayo sa construction, nagsimula na po ba yung idea na parang magtayo na lang kaya ako? Paano po nyo naisip na eto na yung moment na magsarili kaya ako? Yes po. Nung naisip ko po yun, sabi ko, kaya, magtatayo na ako ng sarili kong construction firm, sabi ko pong gano'n. Kahit hindi muna malaki, paliit-liit muna, baka, syempre, wag na natin bibiglan, wag ka muna, kahit po nangangarap tayo, pakunti-kunti lang, para hindi yung, baka hindi mag-boom kagad. Opo, hindi po, naisip po yung baka sabi ko, baka malubog ako sa utang, baka mangarap ako ng malaki, baka paunti-unti yung paliit-liit na project, paano po gano'n. Hanggang, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako kung, para yung mga matulungan natin yung mga makapagtrabaho tayo, yung mga
mga kamag-anak o kayo itong mga kapatid natin, maano natin, si nanay para masustain natin, para hindi na ako pabigat sa asawa ko. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Sabi ko po ganun. Madam Remy, paano nyo naging pabigat kayo sa asawa nyo? Actually po, hindi po ako naging pabigat. Tulungan po kayo ni Mister kasi po ayaw ko lang po sa kanya yung naano po ako yung Lahat ng responsibilidad sa kanya. Opo, pag kasi po mayroong binigay na inutos sa akin, ayaw ko na po siyang inistorbo although kasi si Mister para pag alam niyang may nangyari po sa bahay, ako na po mismo nagsosolve para hindi na siya na-stress, ganun po. Ayaw niyang namumroblema ang kanyang mister. Sana all ganun. May hugot ka ba, partner? Hindi, may iba kasi ganun eh. Hindi, natatawagan ka pa, para nakakatuwa lang istorbohin. din, diba? Kumbaga, hindi naman siya pabigat, pero ayaw niya lang yung maging, kumbaga, mapunta pa sa asawa niya yung mga responsibilidad lahat. Opo. So, gusto mo talagang ikaw yung nag-i-initiate. Para po pag uwi niya, wala na siyang problema. Pag tinanong niya, ayos na, tapos na, ganun na po. Ayun. Yung naisip niyo yung magtayo ng business na to, anong unang nasabi sa inyo ng mister niyo? Siyempre, pag-usapan niyo yan eh. Opo. Sabi niya lang po, kasi mister ko po hindi masyadong hindi masyadong, gano'n, sige, pagbutihan mo, sabi lang. Kumbaga, ikaw mag-budget yan. Sige, kaya mo yan. Opo. Sabi, pag nagkukulang naman po ako, sabi, may papasukan tayong kailangan ko ng initial investment. Muna po, sabi niya, sige, magkano ba? Sabi gano'n. Sige, sa isang buwan o kaya sa isang taon, bibigay ko sabi gano'n sa akin. Si oo lang din si mister, Pero at least tulungan pa rin. Opo. Totoo. No, eto na. Nung natapos na po yung inyong pagpaplano, kailan po yung talagang, eto na talaga, sureball na to, itatayo na natin. Ano po yung 100% na nagpabuo ng desisyon ninyo? Na ilalaban nyo na to. Yun po yung, sabi ko, kung wala akong connection, sabi ko gano'n, baka hindi ako, sige, na ako. Basta lang po, siguro po talaga, blessing lang po talaga sa akin na dumarating lang po talaga sa akin. Sabi ko, pag nandyan na po, gawa tayo, trabaho tayo, gano'n lang po yung sa amin. Naghintay ka lang ng sign opo. Sige, pag may dumating na project, ito na, simulan na natin. Gano'n lang po. Sabi ko, kasi po, hindi lang po sa parang ang bait-bait ng salita. Sabi, pag wala po talaga ako, may darating po talaga, may kapalit po talaga. Kasi po, lagi kong pinagpipray sana wag tayo mawala ng trabaho dahil yung mga natin, sabi ko, mga empleyado natin, mga natin, tinutulungan natin, Lord, wag mo akong pabayaan, sabi ko gano'n. Kasi ang laking yun, kumbaga, sakripisyo kasi sa isang business, risky, diba? Risky eh. Opo. May dumating ba sa point na tutuloy ko pa ba to o i-stop ko na? Hindi po. Kasi po, bawal lang sumuko, bawal lang mag-stop. Sino nagpapalakas sa loob niyo bukod kay mister? Yung yung pamilya ko po, tsaka number 1 po yung nanay ko, tsaka tatay ko. Galing. Talagang matindi ang pagmamahal mo sa iyong mga magulang din, no? So, kahit pa paano, nakakaahon na. Kailan nyo po naramdaman na, eto na, makakapagpasukli na ako kila nanay at tatay. Yan, yung tipong nagagawa mo na yung mga pangarap mo. Yun po, after now po, sabi ko, basta unti-unti lang. Sabi ko, hindi ko nga masabi successful kasi po, nag-uumpisa pa lang. Sabi ko, sana, bigyan pa tayo ng more blessing pa talagang ganun po. More pa talaga. Anong pinagbago po sa dating buhay nyo? Ay, marami po. Noon po, although po kasi hindi naman masyado malaki mataas yung pangarap po sa basta kung yung dumarating sa akin, tanggapin ko kasi hindi man po ako masyadong sa buhay. Yung nakikita ko lang na nagbago lang yung kumakain lang sa 3 beses ang araw. 3 beses ang araw, kahit mayroong magkaroon ng may sarili ng bahay. Tapos ko lang yung anak ko, ganun po. Actually po, yung as mister ko, by next year, magre-retiro na. Sabi ko, kaya po na-open ko nga yung business, no? Na rin po sa kanya na paglabas niya, meron kaming may income na rin po siya. Oo, di ba? And maganda dyan, partner, no? Sila talaga yung magtutulungan doon sa negosyo. Yes po.
Okay, natatandaan niyo po ba yung pinakauna niyong kliyente? Merong ganun partner, di ba, pag nag-start sa business. Ano po yung unang-unang project na tinanggap ninyo? Ano pa lang po, parang ano po siya sa government po siya, parang kanal lang siya, sabing gano'n. Yung po yung first project yung yung sa sarili niyo na po. Yes po, opo. Parang ano lang, parang kanal lang po siya, sabing gano'n. Ang kinita ko lang siguro noon, mga 90,000, gano'n. Sabi ko, pwede na ito, sabi ko, kesa wala, sabi ko, basta pag dinamihan mo yan, pag marami yan, pag inipon mo, di po ba? Correct. Tsaka pag referrals. Kasi kapag eto maganda ba to? Totoo. Ka sa ibang rin. Ayun yung mindset, partner, no? Na hindi mo titignan sa liit lang ng amount. Hindi, pag dumami to. Pag 90,000 yun, magkano na? Ang nakikita ko kay Madam Ruby, siya yung tipong tao na hindi siya tumatanggi pa sa trabaho-trabaho. Oo. Kahit ano man yan, maliit man yan, o malaki, i-grab nyo. Opo. At positive. Positive lang sa buhay. Diba? Kasi hindi nila alam na yung sa maliit na kliyente niyan, sila rin yung dahilan na para lumaki ka. Po. Kasi maraming mga connection siya. Totoo. At partner, Madam Ruby, tingnan nyo yun naman yung dating kinikita nyo na 90 pesos na palitan ng 90,000. Nakilang ang daming zero. Diba? Opo. So, iba rin talaga ang gulong ng buhay, no, Yes partner? po. Yung nakaramdam na kayo ng ginawa, Madam Ruby, ano yung unang regalo mo sa pamilya mo? Sa nanay mo? Sa mga kapatid mo? Hindi, actually po, hindi ko na matandaan kasi po, Sa dami na, no? baka nga Oo. Siyempre, kung walang alokati pa natin. Opo, baka nga po. Madalas nga mga pagkain, kain sa labas, Opo, ganyan. yes po. Swimming, Opo. ayan, very Pinoy. Oo. Kasi sobrang, hindi biro kasi yung sa trabaho na ganyan sa business na ganyan, bibihira yung mag-family bonding kayo. Yes po, opo. Kasi bawat oras at segundo, importante sa kanila. Yes po, yes. Pero ngayon po nakakadalo pa naman po kayo sa inyong nanay at tatay. Ay, opo naman po. Malapit lang po yung bahay namin sa po. Pag hindi po ako nakakadalo kay nanay, nagbi-video call po kami. Ayan, no? Oo. Kasi nung araw, wala namang ganyan, no? Telegrama pa. Pag-ano ka pa. Totoo, di ba? Tsaka syempre, bilang panganay, no, partner, parang talagang ikaw ang hinahanap-hanap din ng mga kapatid, no, ng pamilya. Ramdam mo yan kasi, di ba, panganay rin po kasi ito eh. So, ang naniniwala na ko na ang panganay na anak, gagawin ng lahat. Maging sa kapatid, at sa pamilya. Tsaka yun yung pinakamagandang regalo eh. Yes po. No, sa mga panganay na makita mo silang masaya. Opo, totoo. At siguro, hindi kompleto. Kayo rin tagagawa ng mga program, di ba? Oo, Kasi kayo. yes. Kayo nag-schedule. Kumbaga, ang mga panganay madalas na glue ng pamilya. Taga-plano po. Totoo. Kapag hindi nagplano ang panganay, walang mangyayari. Hindi matutuloy. At dahil usapang kapatid, partner, actually, nandito yung kapatid niya. Dito natin malalaman. Oo. Sige, tawagin natin ang kapatid. Ayan. Ano pong pangalan ni Madam? Papuntayin natin dito si... i-assist nyo nga si Madam. Yes. Eto na, kasama natin ngayon. Bigla kayo, no? Sabi ko sa inyo, sa programang ito, walang format. Walang format. Ayan. Si Alma. Si Ate Alma. Si Ate Ayan. Alma. Okay lang naman po, huwag kayong mag-alala. Yes. Ayan. Pa-assist lang, guys. Medyo mataas yung ating upuan. Oo. Ayan, hawakan po nila. Ayan, sige po. Sige pa, alalayan nyo na, paupuin nyo na si Sa akin Madam. ang tambingan. Sige, hawak po. Ayan. Ayun! Okay. Perfect. Si Maraming Ate salamat Alma. sa ating mga interns. Tataas ako ang grades ninyo. Opo. At pakibaba po si Madam ng konti. Hindi siya abot ng mic. Ayan, lapit po tayo sa mic. Lapit na po tayo, Ate Alma. Yan! Yan ang kanyang kapatid, partner. Perfect. Ayan. Ate Alma, kamusta naman po bilang kapatid si Madam Ruby? Hello po. Generous po. Ayan, sige po. Ayan. Generous po siya. Yun. Very generous. Gaano ka-generous si Madam Ruby? Yung hindi mo na in-expect. Bibigyan pa niya. Ayan. Iba po yung ano nyo, no? Ano po yung lambingan ninyong magkakapatid?
Yung tipong meron po ba kayong, kapag kunwari nagkikita-kita, yung mga nagti-TikTok ba kayo, ganyan? Meron ba kayong mga ritual magkakapatid? Para sa meron! Meron. Ano po yung ritual nyo? Yung ritual namin, magbigayan ng pera. Magbigayan ng pera! Paano po? Parang gusto ko sumali sa inyo. Parang gusto ko mag-join sa sisterhood. Bigayan. Hindi kasi meron mga ganong pamilya, di ba? Pag nagkikita-kita, Mano, Mare, musta? Sige, para sa'yo. pampaswerte. Pangilan ka ba, Ate Alma? Bunso po. Bunso? Bunso. Panganay at bunso. Baby Di ba, girl. yun yung gano'n ang close? Di ba? Yung panganay at yung bunso. Di ba, baby. Kaso padala sa mga bunso, yan yung mga, bawal ka mag-boyfriend. Bawal ka mag-asawa. Nako. Ganyan, no? Bantay. Bantay sarado. Bantay sarado ka ba ni Hindi ate? po. Hindi naman. Hindi. Very supportive. Opo. Balikan natin yung pagiging generous ni Madam Ruby. Ano yung magbigay ka ng specifics po na kung gaano siya ka-generous? Yung hindi mo makakalimutan. Oo, hindi mo makalimutan. Wala. ano? Secret daw. Sige, wag yung matindi. Yung magbigay ng iba. Baka mamaya ma-hold up po sila. Kasi sinabi. Kahit hindi matindi, yung mga nabigay. Hindi ako siguro, yung learning. Yung... Kasi hindi po ako maalam sa construction eh. Ang alam ko po is yun, namin ni Pajak sa networking. Kasi yun talagang alam ko sa sales. Pero nung natutunan ko sa kanya na, halimbawa may papagawa siya sa akin. Sabi ko, paano ko gagawin? Hindi ko naman alam. Sabi niya, paano mo malalaman? Hindi mo gagawin. Mga ganon. Kasi kapag sa kanya, parang okay, wag mong limitahan yung sarili mo. So yun, dun ko na, nag-learn ako na, okay, yung time na nag-start ako sa kanya, pandemic eh. Kasi di ba pandemic yung negosyo. Pinakamahirap yan. Matubal. Ang construction po hindi tumigil. O sabi niya, dito ka na lang. Ano pa gagawin ko? Wala lang ang choice. Tama. Kumbaga, yun, very ate. From there, yun, dun ko na dun ako nakabili ng sasakyan. Sa construction, Lagi niya sinasabi, mas mayaman daw ako. At saka maganda kasi nito, hindi naging madamat si Madam Ruby na ibigay yung kaalaman niya sa'yo. Kasi yung niya, yung sa kanya kasi, sabi niya, the more na nagbibigay ka, the more ka talaga makaka-receive. Tama. Yan triple pa, ano? Hindi lang triple. Ano yung triple na? Ano ba? More than daw eh. Nakita ko ba yung bag niya eh, medyo, partner. Mabigat eh. Para mas mahal pa yan kaysa sa motor ko. Tsaka yung support niya, like, nung nag-start kami, na sabi ko, si Pajak, may ganun. Yan. Kahit na hindi niya negosyo, so support siya. Very supportive. So, more than, talagang ina-extend niya. Lahat kamag-anak. sa mga anak ninyo lahat. Supportive din siya. Oo. Mapagbigay din. Oo. Ano mga binibigay niyo? Mga iPhone, ganyan, 16 Pro Max, fully paid. Grabe talaga may specific na ganyan. Tingnan mo, nahuli ko, di ba? Di ba? At least, di ba masaya? At kumbaga, yung nangyari sa buhay ni Ate Ruby, hindi niya ipinagkait sa magkakapatid. Oo. Galing. At sa buong kamag-anakan daw, Yes. partner, no? And hindi lang sa kamag-anak, kahit sa mga kaibigan. kahit hindi ka kilala. Basta interesado, hindi yung kailangan mga, nag-park ka lang, ganyan. O, diba? Yung random na mga tao. Mga random na tao. Ganun talaga. Kasi yung laging sinasabi yung pera, hindi mo naman madadala yan. Tama. Hindi nila madadala, kaya kailangan talaga, partner. Sama kita sa GC namin. Kaya nga. Magkaka-friends na tayo. Hindi, totoo yan, no? Ang hindi tayo nag-iipon ng pera para lang sa mapagamot natin. Dapat yan, binibigay natin at ginagamit natin sa tama. Tama. Diba? Doon mo makikita rin yung buti ng kalooban, partner, no? Hindi sa pagiging sakim, di ba? Kumbaga, hindi lang din sa sukatan ng pera. Kumbaga, yung knowledge mo, kung paano ka mag-care sa kapwa, no? Kaya ano ang message mo naman? Ito nang hinihintay natin. Ano ang mensahe mo? Sana yumaman pa. Ano ang... Sana more project pa. Kasi syempre, the more na maraming project, maraming kita, maraming mas matutulungan. Hindi lang kami kasi, syempre, hindi lang, malungkot kasi pag ikaw lang yung meron. Dapat lahat sila meron. So, yun. Perfect yun. Ito na yung pagkakataon na pwede mo sabihin na ngayon, meron ka pang hindi nasabi sa kanya, napasasalamat. Ang koila nilang magkapatid. Basta pagpanganit bunso. Kaya, yung sasakyan ko, gusto ko ng bilhin.
Sa papasana all ka na lang talaga. Yun ang love language nila. Oo, gusto mong bagong sasakyan. Buti na lang sasali talaga kita sa GC namin. Wish granted. Ano naman ang mensahe ng panganay sa bunso? Ayun po, dahil dalaga pa siya. Dalaga, Jim. Appear tayo dyan. Close na kami ngayon. Saan ang gimmick mamaya? Charot. Ayun po, basta pag-ingatan niyo yung sarili niya, yung health niya, tapos po, basta share mo yung knowledge mo, sabi ko po, extend mo yung knowledge mo. Yun. Extend din sa atin. Sa atin. Oo naman sila, no? Maganda yan. Maganda talaga na hindi pinagkait talaga. Kasi, syempre, may pag-iiwanan ka rin eh. Tulad ni ate, matututo siya lalo. Totoo. Baka next time, meron na siyang business din, sarili mo. Yan din ang plano pa. Tingnan mo, susunod na. Diba? Mga bunso talaga. Thank you po. Salamat. Maraming salamat po. Ito naman, Ate Ruby, bilang, syempre, partner kanina pa natin naririnig no ang kanyang mga magulang talaga. Isa rin sa pinakamalaking inspirasyon sa buhay mo. Totoo. Ano yung mensahe mo sa iyong mga magulang? Simulan muna natin sa iyong tatay, sa iyong tatay. Ayan, sa iyong tatay. Ayun po. Okay. Ayan, okay lang po. Sana po, umaba pa yung mga buwan ng tatay ko at nanay ko. Although kasi si nanay, may sakit siya. Yun ang ko. Sana po, magkaluban pa kami ng Diyos na umaba pa ang buwan ng dalawa ng magulang ko. Yun dahil po. Ang mother niyo po ay may sakit? Ano pong sakit? Meron, diabetic din po siya. Then, hindi naman po kaso talagang dapat tutok ang alaga. Tama. Kasi last time na na rin si nanay na ICU, then doon na ako nagkaroon ng na anxiety na syempre po kahit sino pagka nagkasakit yung mga magulang, masakit. Totoo po yan. Na talagang kung pwedeng akuin mo na. Sa iyong tatay po? Yun po, although si tatay, malakas naman sana, dahil matanda na rin sana po, bigyan pa talaga kami ni Lord na sa amin muna sila. Kasi hindi naman namin sila pababayan dahil sana sa amin muna sila. Yun po. Yun talaga, partner, no? Oras talaga ang magandang regalo sa isang pamilya. Napakaikli ng message ni Madam Rubin, pero yun laman na wag muna. Hindi ko pa kaya. Dito pa rin kayo sa akin. 'Di ba? From nung bata pa siya hanggang ngayon. Ganun pa rin. Wala nagbago, no? Na talaga ayaw maalis talaga sila sa tabi mo. Nakaka-sweet. Alam mo yun, nakikita ko yung parang batang Ruby na alam mo yun, iiyak pag wala yung mama at papa. Totoo. And I think naman na ang parents niyo naman po ay talagang tuwan-tuwa sa inyo sa mga narating niyo ngayon. Grabe. Sure na sure po kami. At lalo na sa pag-ibig niya sa mga kapatid niya. Yun ang gusto ng mga magulang, di ba? Yung makita yung mga magkakapatid na nagtutulungan, na masaya. Opo. Dapat huwag kayong mag-away kasi magkakapatid kayo, ganun ang po sa kanya. Pag sabi ko sa mga kapatid ko, walang tinuro yung mga magulang natin na mag-away-away kayo kasi maiksi lang buhay, lang tayo kasi magkakapatid tayo. Tama ba? Ayan. Ano po ang mensahe nyo naman sa inyong asawa na talagang very supportive? Ayun po, sa aking asawa at saka salamat din po sa kanya kasi naunawaan po niya ako. Kahit hindi man po siya showy, gano'n po. Mabait po yung asawa ko kahit po medyo natawa si Madam Ruby. Bakit ano pong medyo po kasi masyado po kasing stricto yung asawa ko dahil medyo may edad na pero hindi po siya matandang matanda. Ilang years po ba yung agwat ninyo? 11 years. 11 years. Parang din yung parents ko. Opo. Family man din po kasi si Mr. Ayun po. Kahit po hindi po kami masyadong nagbabanding na hindi po kami nag-aaway.
O, diba? Yun ang sikreto pala sa relasyon. Huwag kayo masyadong mag-bonding para hindi kayo mag-away. Hindi, tsaka parang lalong miss na miss yung isa't isa. Totoo. Through chat, no? Feeling ko yung tipong nonchalant yung asawa ni Madam Ruby. Alam mo, pero sa totoo, ang ganda rin ng impact ng asawa niyo sa inyo. Alam niyo bakit? Kasi sa pagiging stricto niya, natuto kayo. Yes po, tama. Diba? Sa business. Opo. Kasi pag binibigyan niya, wala iaasa mo sa kanya. Opo. Now I know. Meron ka na namang hugot. Hindi, tama yun. Kasi nga, para maging successful yung buhay mo. Opo. Tsaka tulungan talaga Opo. sila. Ayan niyo po siya kasi, meron po kasi siyang personalidad na kaya pala niya. Oo. Basta magtiwala ka lang sa asawa mo. Wag mo underestimate naman. Yan! Yan! Tama ka doon, Madam Ruby. Totoo. Wag nating i-underestimate ang ating mga asawa. Correct. Tama ka doon. Diba? Kasi sa panahon ngayon, di ba, ngayong generation, kung ano nagagawa ng lalaki, nagagawa na rin ng mga kababaihan. Pero wag mo nga i-underestimate. Diba? Oo nga, Sheena. Diba? Oo, promise. Oo. Nako, maraming salamat. At dahil dyan, partner, ang ganda ng mga narinig natin ngayon, no? Very positive, very light, pero alam mo yan, may kurot talaga rin sa puso. At dahil dyan, ito po tanggapin po ninyo ang isang parangal ng paghanga at pagkilala kay Ruby Consigna Canlas para sa pagbabahagi ng inyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong June 30, 2025, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Iyon, no? Thank you po. So, Madam Ruby, para po sa inyo yan. Salamat Ayan. po. At syempre, Madam Ruby, yung etong construction firm mo, ilan, ano na ba to? Saan located? Sa Pampanga ba? Yes po, sa Pampanga po. At may plano ka ba dito sa Manila na magkaroon? Hopefully po. Pero ano po muna ako, dyan muna po ako sa Pampanga para makasama ko po mga ayaw talaga malayo muna. Wala pa ba kayo naging client dito sa Manila? Wala pa naman. Mo rin Pampanga. Opo, Pampanga. Ikaw daw ang first client nila sa Manila. Pwede ko maging partner to si Madam Ruby. Okay po. Bukod sa construction, baka may plano pa kayo na na business. Meron ba kayong pinaplano ngayon? Wala pa po. Basta't po magko-concentrate muna kami sa construction. Ayan. Ako, baka meron po kayong mga gustong pasalamatan. Yung mga kaibigan Shout out nyo. po, yes. Yes po. Shout out sa mga karotarian ko. Sa Cluster 4B po, lalo na sa Rotary Club of Villa de Bacolor. Hello po! Yun, hello po sa inyo. At ang inyong yung inyong anak, baby. Ay, opo. Hello, Rap. Ayun po. Baka... Rap po ang name. Opo, Rafael Luis po. Hi, Rafael. Yes po. Pauwi pa lang po dahil nag-school po siya. Cute. May nag-message dito, go, Mari Ruby. Naku, ayan na, mga Mare. Mga Mars mo to, si Grace Dato. Oy, asawa po. Hello po, Pres. Asawa po ng po yan, mayor po ng Bacolor, Pampanga. President po namin ngayon. Hello po. Yun pala eh. Isa sa malaking na napapanood tayo nila. Kaya nga, hello po sa inyo. Pag kailangan nyo po kami, pwede po kami pumunta dyan. Ang mga friends po ninyo, baka may nakalimutan pa kayo. Yun po, basta po, hello sa inyo lahat. Ang dahil po kasi nila, baka sabihin, hindi kayo nag-share sa amin. Yung mga grupo basta sa lang lahat po. daw ng kaibigan. Basta mga karotarian ko po, tsaka mga taga-DPWH po, ka-office mate ng mga asawa ko. Mga asawa ko talaga. Teka lang, Madam Ruby. ko. Nagulat kami to, Madam Ruby. Parang gusto namin intervene ka ulit eh. Okay. Nakasawa ko po. Ayan. At ang inyo pong construction page, Pwede meron niyo po ba? Facebook page. At ito na yung pagkakataon sa mga pangga natin. Yes po. Kung sa pagtitiwala po, base nandito lang po si R2DC Construction po dito po sa Santo Niño, Sapa, Santo Tomas, Pampanga. Ayan. Marami tayong mga listeners din dyan eh. Opo. And viewers. Yes. Thank you po. Sa Pampanga. Maraming salamat Thank you po sa oras Grabe. at sa kwentuhan. Napakasimple pero tingnan mo, napamaga natin yung mata ni Madam Ruby. Kaya nga eh. Ang ganda-ganda ni Madam, pinaiyak niyo. Ano lang sabihin sa atin ng mister niya? Ako, pinaiyak natin ng James Sheen. Pero hindi ganyan ito, no? Pinayak niyo yung misis ko. Ako, nakakatakot. Parang gusto ko na mag-resign. Maraming salamat po, Madam Ruby, sa inyong time. Grabe. Thank you po. Alam naman natin busy to si Madam Ruby. Maraming mga kausap to eh. Kaya nga.
Sige. Salamat. Salamat. At syempre sa mga panggapo natin, isa na namang araw ang nakakabilib na story ang ating napanood at napakinggan. Nako mga pangga, huwag kayong mag-alala dahil marami pang susunod. Kaya sa mga pangga natin na meron pong mga nakakabilib na istorya, partner, pwede tayong i-message. Correct. Sa ating official Facebook page, Energy FM 1067. Iyan, mag-message na po kayo dyan kahit ano pong kwento ng success. Correct! Kaya sa mga panggapo natin, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable story. Iyan, ako mamaya magbabalik tayo mga pangga kaya naman walang maglilipat. Kasama nyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbalicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag sabing radyo, sabihin mo! Energy!